Sa isang relasyon, madalas na pinagtatalunan kung sino nga ba ang dapat gumagastos. Si lalaki ba ang laging taya? O dapat hati sila ni babae hanggang sa huling sentimo? Pero sabi nga nila, kapag mahal mo, mahirap pigilan na magbigay ng magbigay. Dati sinisisi ko na baka kasalanan ko kasi naging masyado rin akong mapagbigay. And dumating sa punto na 3 months, 4 months after namin mag-date, doon na siya nag-start na nawawala na siya mag-effort na kahit siguro pag-date sa labas, hindi niya na nagagawa. Hindi na siya nag-aas, hindi na siya nag-iisip talagang, antayin niya na lang na ako yung mag-aaya, ako yung magpaplano kung saan kami pupunta, and ako yung gagastos. Kahit saan pa sila mag-date, sagot ni Margaret ang pagkain. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa mga mamahaling bagay. Derma na raw kung mamroblema siya sa budget. Hanggang sa dumating na nagkaroon ng motor, cellphone, then mga sing-sing, ganun, alas. Medyo palaki po ng palaki. Ultimong araw pang gastos ni Margaret sa school, na isakripisyo niya. Maibigay lang ang luho ng nobyo niya noon. Hindi ko na alam kung ano idadahilan ko sa parents ko. So, ang ending, kasi mag-juju na yung bayaran sa school, tapos yung mga bibili na books. Binenta ko yung iPad ko that time. Para lang matakpan sa parents ko na baka kasi magtaka sila, no, saan na yung binigay namin sa'yo, ganyan. Sa dami ng binigay ni Margaret, nagdesisyon pa rin ang lalaki na hiwalayan siya. Hanggang sa huling bahagi ng relasyon, binilhan pa niya ng concert tickets at niyayang ilibre ng bakasyon. Pero nakipag-break pa rin ang lalaki. May payo ang ating eksperto sa mga may pinagdaraanan gaya ni Margaret. Sa mga girls na pag feeling nila inaabuso na sila, number 1, set boundary. Boundary is very important, meaning set limits. Kung sa tingin natin ay parang hindi makatarungan, parang it's excessive already. Maaari kasing baka na-abuse na, lahat na lang hinihingi na, tingin natin parang nabigay na natin lahat pero parang kulang pa rin doon sa partner. Then it's about time to really be clear. Strict tayo sa ating boundaries, sa ating limits na ito lang ang kaya ko, and politely say no na. Una-una, pasalamat tayo kay Margaret for being honest and open kasi meron tayo pag-uusapan ngayon, sinare niya yung kanyang karanasan, di ba? Oo, ano naisip ko dito? Pero sa akin muna kasi syempre limitado yung BTR, limitado yung laman, ilang minuto lang yan. Hindi natin alam yung iba pang konteksto at iba pang detalye, especially yung pinanggagalingan posible nung lalaki, ano? Tama yan, Diba? kasi in the end naman kasi yung lalaki din ang umayaw. So merong mga kaso na kulang sa boundaries, pero merong ibang kaso na hindi ito tungkol sa yung lalaki na hindi nakakabasa ng boundary, kung hindi yung babae na talagang yun kasi yung yun yung method of showing her love, di ba? Alam mo yan, love language. Love language. Meron po kasi na, di ba, hindi naman pantay lagi yan, hindi pareho. So, merong love language na kung ano yung gusto mong binibigay, kung ano yung gusto mo natatanggap. Pero siguro, nakikita ko kay Margaret, ang ano niya ay gifts, no? Gusto niyang nagbibigay because doon niya napaparamdam yung pagmamahal niya. But I think ang love language na gusto niyang ma-receive ay Same din. hindi parang time and effort, affection na hindi na nabibigay Hindi na reciprocate. But ako, again, we go back. So, kung babasihin ko sa napanood natin, mahirap talaga kapag todo bigay ka. Kasi minsan, may mga partner naman, pwedeng hindi tungkol sa ano natin, pinag-usapan natin, may mga partner na hindi naman nila hinihingi yun. Pero dahil binibigay mo, tinatanggap nila. Dahil yun naman ang pagmamahal nila sa'yo, ayaw nilang ma-offend ka, ayaw nila. Pero may mga tao din na sasabihin na, huwag mong gawin yun kasi ayokong darating tayo sa punto na magkakabalikan tayo ng binigay natin sa isa't isa. So, Parang minsan, transaction. Opo, mami. So, ako, I always tell Kali, kasi si Kali, may boyfriend na siya. So, lagi ko sinasabi sa kanya na, ate, ramdamin mo kung saan papunta ang relasyon ninyo. Anong gusto niya, anong gusto mo, pinapantay yun dapat. Para hindi tayo nagkakaroon ng, minsan, ako unrealistic expectations. Mahirap kasi yun. Tama. Actually, kaya din maganda, sa totoo lang, umpisa pa lang ligawan o kung sa panahon niyo yun, tinatawag na dating, magkalinawan na kayo. Maganda nga pinag-uusapan, magandang point of conversation kung ano ang love language ng isa't isa. Ano yung gusto mong binibigay at ano yung gusto mong natatanggap. Para kung alam mo ay ikaw, ang love language mo ay gifts or gift giving,
kailangan mo unawaan mo na posibleng hindi yun yung maibabalik Tama. sa'yo, posibleng iba yung maibabato sa'yo nung nililigawan mo o nung makakadate mo. Ngayon, kung sa kaso ng ating case study, na talagang giving yung kanyang love language, wala namang masama sa pagbibigay ng regalo, pero kailangan alamin mo rin yung limitasyon mo. Kasi posible na maging masama siya para sa personal mo na. Halimbawa, kung ikaw naman ay wala ka naman na pala masyadong kayang ibigay o medyo limitado na sa budget o may iba kang konsiderasyon. Halimbawa, estudyante ka pa, nag-aaral ka pa o di kaya may iba ka pang binabayaran. Yun yung Katulad mga nga bagay na ni- kailangan mong isaalang-alang. So, yung sinasabi, yung iba, si Don Bell, can't buy me love. Yes. Ano sa tingin mo, Jess? Can you Can't buy buy me love? love. Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat binibili ang love. Dapat ang love kusang binibigay. talaga? Oo, di ba? Akala ko kasi Oo. nabibili siya. Ha? Dami kong ambag, dami kong alam eh. Dami mong alam sa'yo pa galing to Yes, Mami. meron man nagsasabi na love, ang money, ang pera, can actually increase the chance naman na makahanap ka ng pagmamahal. Oo Totoo naman, naman yan eh. oo. Kasi makakabili ka nga makakapunta ka sa maraming lugar. Yes. Totoo Makakabili naman, ka ng oo. maraming mga experience, Yes ganun. po. Pero sabi nila, dapat, love will decrease the need for money. For my, uy, ganda For nun. the relationship to stay. So siguro yung sa akin, kapag yung pera o yung mga regalo, ang nagiging basehan ng inyong relationship, yun yung foundation, material things, pera man yan, regalo, concert ticket, hindi matibay eh. Kasi kung mawala na yon, papaano? Tsaka iisipin mo, does the person love you for you? Or yung perang binibigay mo. Yun lang ang delikado kapag yun na nga you're a giving person. Kasi si Margaret, mapagbigay siyang tao. Kaya lang, di ba, hindi na niya tuloy ma-separate doon sa kanyang personalidad, yung kanyang pagkatao, yung mga bagay na binibigay niya. Tama. Ako, Mami, sabihin ko lang na ako kasi, ang love language ko, gifts. So, I like gifting people, surprising them. Pero si Boyet, recently, sinabi niya sa akin na okay lang wala nang to, basta magkasama tayo. So, Time dapat ba siya? ganon. Ayan. Oo. Oo. Si Boyet kasi time. May iba You're service. Ayan, one time pag-uusapan natin yung mga love Naalala ko lang languages. din, sabi mo nga, it decreases the need for money, yung pagmamahal. Na-realize ko lang din, pag tumatanda, nag-iiba rin yung sa usapin ng dating, pag nagkakaedad, nagkakaroon ng difference sa hinahanap mo sa isang tao. Gusto mo yung tao stable din. Hindi ka na kailangan para mabuhay siya. Okay. Diba? So, nahanap mo na ba yung taong hindi ka kailangan para mabuhay siya? Hindi ako, kung naghahanap ako. Galing! Tanong! Yun ang tanong! Ay, nako. Pero maganda yung mga payong binigay ni Dimples at saka ni Jess din. And I think ang key dyan is communication. Yes. Kasi itong sa case ni Margaret, diba? Baka iba naman kasi yung hinahanap talaga ng lalaki. And kung minsan mahirap tanggapin kung wala na din yung love. So, idadaan mo sa bigay, regalo. Sometimes masakit talaga eh, di ba? Na wala na. So, mag-usap kayo. Alright! Legal naman yung mag-usap, di ba? Kaya, liga. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.